Nakipagpulong si Pangulong Noynoy Aquino sa ilang labor group ngayong bisperas ng Araw ng Paggawa. Tila dismayado naman ang mga manggagawa sa tugon ng Pangulo sa kanilang mga hinaing. May ulat on the spot si Teresa Andrada. Teresa? Sandra, sa bisperas ng Araw ng Paggawa, nakipagpulong si Pangulong Noynoy Aquino sa iba't ibang labor organization sa Malacanang para talakayan ng ilang inahinaing ng mga manggagawa. 18 labor organizations ang dumalo sa pre-Labor Day meeting and consultation at 8 issue ang isinrisinta ng mga kinatawan sa harap ng Pangulo. Ang 8 ito ay problema ng contractualization, ang labis na pinapataw na buwis sa sweldo ng mga manggagawa, kawalan ng pagtutok sa sektor ng agrikultura, mataas na tingin sa kuryente, demolisyon sa mga informal settlers, kakulangan ng dialogo sa Pangulo, extrajudicial killings at Freedom of Information Bill. Pero ang inaasahan sanang good news sa mga kinatawan hindi nagkatotoo. Halos lahat kasi ng mga suhestyon at rekomendasyon na inilatan ng mga labor organization tinanggihan ng Pangulo. Depensa niya, hindi pangako kundi mga tunay na solusyon ang iaalok ng pamahalaan para sa mga manggagawa. Anya sa issue ng contractualization, hindi pwedeng i-certify as urgent ang hiling na security of tenure bill dahil hindi naman ito emergency o calamity na kailangan ng agarang tugon mula sa pamahalaan. Hindi rin daw maaaring ipatupad ang suhesyong itaas ang tax bracket ng mga exempted sa income tax ng mga kumikita ng 30,000 ay gawing 60,000. Ayon sa Pangulo, 2.74 billion pesos ang mababawasan sa kolektang buwis ng pamahalaan kapag pinatupad ito. Imbis na galawin raw ang umiiral na tax system ay palakas pa dapat ang tax collection. Ang mga isyong tinugunan lang ng Pangulo ay sa aspeto ng extrajudicial killing. Inatasan na raw niya ang DOJ na doblehin pa ang effort para makasuhan ng mga suspect. Gaya ng nabanggit ang Department of Labor noong nakaraang linggo, walang anunsyo sa aumento sa sahod dahil wala pang isang taon mula nang ipatupad ang wage increase noong Hunyo 2012. Ayon sa Pangulo, ang non-wage benefits raw na alok ng pamahalaan ay pagpantay-pantay ng benepisyong natatanggap ng mga manggagawa sa pribado at publikong sektor. Tataasan na rin ng 0.6% ang monthly contribution ng mga empleyado ng SSS. Sa SSS. Halimbawa, kung ang isang empleyado ay kumikita ng 10,000 kada buwan, ang 0.6% ay katumbas ng 60 pesos. Ang mga labor organizations naman na dismaya sa naging tugon ng Pangulo, tila hindi raw naiintindihan ng Pangulo ang problema ng mga manggagawa. At yan muna ang latest mula dito sa Malacanang. Balik sa iyo, Sandra. Maraming salamat sa iyo, Teresa Andrada.